Ngayon, sumulong tayo sa unang siglo. Unawain sa puntong ito ang Imperyong Griego ay nasakop at ang ruta patungo sa lupaing ginto na tinakbo ni Solomon at ng mga Phoenician at ang mga Griego ay nagpatuloy mula sa 800 to 150 BC ay nawala sa mga Romano. Kaya mayroong pag-aagawan sa scholarship upang makuha ang mga paglalarawang ito ng rutang ito mula sa mga lumang manunulat, pababa sa mga direksyon na ngayon ay mga mapa. Marami, maging ang mga akademiko at eskolar ay sumusubok na basahin at iugnay ang mga mapang ito mula sa unang siglo nang hindi nag-abala upang maunawaan ang kaisipan ng panahon at lalong hindi alam ang katotohanan ito. Ang mga Griego na kung saan ay Tarshish ay may karapatan sa mga rutang ito at nagkaroon ng maraming paraan para makuha ang mga ito. Ngunit ang mga Romano, ang Kitim, ay walang koneksyon. Ang Imperyong Griego ay hindi na nagpunta sa Greece or Ophir para sa ginto, ngunit maraming mga Griego ang nagtala nito. Sinubukan pa ng mga Romano, ngunit dahil hindi sila mga Phoenician, may mga nagsasabi na ang mga Phoenician ay konserbatibo, kaya't hindi sila umabot sa ganon. Ngunit ipinakita na namin sila sa iyo na nagawa na nila. Ang konserbatibo ay hindi tungkol sa distansya. Pag-usapan ang hindi akademikong kaisipan. Ang ibig sabihin, o sa madaling salita, kahit saan sila magpunta, niyakap nila ang mga karamihan sa mga baybayin, hinila ang mga barko para sa mga bagyo, hindi maglayag sa gabi. Kaya ang mga Phoenician ay nagkabalangkas na konserbatibo, hindi dahil hindi sila nagtagal sa mga distansya. Kung ang mga akademya ay maaring mag-isip para sa kanilang sarili ng maraming beses, paano natin naintindihan ang mga mapang ito? Ito ay sadyang napakadali. Halimbawa, may mga bahaging patuloy na nawawala sa Timog Silangang Asya or Southeast Asia. Bakit at saan? Gayunpaman, may mga bahagi doon dahil mayroon silang napakalaking kahalagahan sa kasaysayan at sinunod nila ang mga direksyon sa abot ng kanilang makakaya upang kumatawan dito. Siyempre, karamihan sa mga mapa na taglay namin ay mga rekonstruksyon o muling pagtatayo. Ang mga mapa ay hindi nabubuhay ng ganong katagal. Karamihan at ang ilan sa mga ito ay hindi talaga gumuhit ng mapa. Ngunit, sumulat sila ng mga direksyon na maaring ilagay sa mapa. Merong silid para sa marami pang pagkakamali na ang mga propagandista tulad ng mga British o Briton na nahuling nagbabayad ng ganoong bagay na nasa salaysay. Mula noon, hindi bababa sa 1625. Isang modernong akademiko o scholar tulad ni Paul Whitley na sumulat na ang mga golden Chersoneses ay ganap na hindi maintindihan. Sabi ni Ptolemy na hindi alam kung ano ang Malay Peninsula at hindi ito nakamapa dahil hanggang Burma lang sila napupunta. At pagkatapos, may mga gumagamit kay Ptolemy bilang pangunahing pinagmumulan ng sinaunang heograpya sa Timog Silangang Asya or Southeast Asia. Gayunpaman, ang isa ay hindi maaring maging mas walang kakayahan bilang Ptolemy na nakaisip na ang Indian Ocean ay nakapaloob pagkatapos ng Burma at ang 10 sa 10,000 isla ay wala sa kanyang mga mapa. Sa madaling salita, hindi lamang siya eksperto sa Timog Silangang Asya, kundi literal na hindi niya talaga alam na umiiral ito.
Para sa isang Egyptian sa kanyang panahon, ito ay hindi isang sorpresa at hindi na kailangang igiit sa kanya, ngunit ang mga eskolar na gumagamit ng isang mapa na iyon bilang Biblia para sa sinaunang heograpiya sa Timog Silangang Asya. Well, sila ang problema. Iyan ay propaganda at nililigaw ng ang marami. Ito ay isang maharlikang gulo at hindi nakakagulat na marami ang nalilito. Siyempre, iyon ay punto ng propaganda ng Britanya sa bagay na ito. Ito ay walang katiyakan. Ito ay sinadya upang ilagay ang mga bandera sa lahat ng dako. Sinasabi ng mundo na mayroong offer, hindi doon. Sa palagay ko ay nandoon. Oh, iyon ba ay nasa langit? Naku, hindi ko lang maisip pero sasabihin ko sa iyo kung saan ito dahil ako ang dalubhasa. Well, medyo nakalimutan ko lang kung ano ang alam ko. Oo, isang bagay na ganun. Maari tayong magkasala sa kabulastugan o walang kabuluhan at diretso mismo sa mga katotohanan. Mayroon na kami, ngunit sa video na ito, maglalaan kami ng oras upang ituro at ipaliwanag ang first century mapping mindset. At ang mga nais matuto ay matututo. Ano ang naipakita at hindi naipakita? Ang kanilang mga mapa o direksyon? Bueno, dumiretso tayo sa kanilang mga salita para minsanan at halatang halata ang mga ito. Marami ang nagsasabing alam nila ang mga pinag-uusapan sa paksang ito, ngunit hindi pa nila ginawa at nasimulan ang buong proseso na nababalot sa maling pag-iisip. Nasaan ang China o China? Ito ay iconic o imahe at kilala sa pangkalahatan na panahong ito. Kahit na ginamit na o palatandaan o marker, nasaan ang India? Bakit Indochina or Indochina ang Malay Peninsula at sa ilang pagkakataon maging ang Burma at iba pa ay nawawala sa mga mapang ito? At paano natin babasahin ang mga ito nang may ganitong pangunawa? Hindi mahirap, ngunit muli, madami kaming nirepaso. Kahit buong libro na walang idea or ideya kung ano ang pinag-uusapan nila dahil nagtakda sila ng paradigma o ehemplo ng hindi pagkakaunawaan at nananatili doon. Oo, mula sa mga PhD madalas, ito ay nakakalungkot na makita ang isang disiplina na napakagulo at yon ang dahilan kung bakit natanggap namin ito at magpatuloy. Kailangan ang isang tao para gisingin ang mga taong ito dahil ang resulta, alam man nila o hindi, ay ginagawa nilang sinungaling ang kanilang mga sarili. Umpisahan natin ang ekskursyon. Frame. Magsimula tayo sa sanlibutang pagmamapa o Mapping of the World ni Eratosthenes noong 194 BC. Well, maging maliwanag tayo. Hindi siya gumawa ng mapa, ngunit siya ay sumulat ng mga direksyon. Malalamang mong totoo iyon sa mga pinakasinaunang mapa, kaya kapag hinanap mo ito at nakahanap ka ng isang mapa, makikita mo ang isang tao na binibigyang kahulugan at nakamapa sa kanya ang mga direksyon. Kagaya ng nagawa at natapos naming
kapanipaniwala sa Jubilees at unang Enoch na parehong nagsabi na ang lupain sa itaas ng halamanan ng Eden ay ang Pilipinas. Walang tutol dyan dahil ito ay masyadong halata sa sinumang makakabasa, lalo na kung walang agenda o plano. Marami ba tayong dapat kalimutan upang matutunan ang mga bagay na ito? Sa katunayan, ginagawa namin. Gayunpaman, sa edad na ito ng pataas ng kaalaman o karunungan, ay marami at tayo ay kabilang dito. Sa kaso ni Eratosthenes, narito ang isang mapagkakatiwalaang pagmamapa mula sa Bunbury. Maiging sinuri or well-vetted at tumpak. Bagaman, ang mapa ay isang pagtatayo muli ng mga nakasulat na direksyon. Dito makikita natin si Bunbury, tinutukoy ng kartograpo kung ano mismo ang nakasulat sa Geograpia ni Eratosthenes na may pag-unawa sa kasaysayan ng Greek. Napakaraming beses na nakakakita tayo ng mga pagtatangka tulad ng paglimot sa Greek sa kasaysayan na kung saan ay nakalulungkot at nakaliligaw sa mga karamihan ng oras. Tinutukoy niya ang silangang hangganan ng mainland Asia. Dito sa tabi ng mga bundok na ito na tumatakbo sa buong Asia, ang Taurus Mountains. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, ang isang bagay na mahirap maunawaan hanggat di mo nauunawaan ang kaisipan ng unang siglo ng pagmamapa or first century mapping, nakuha ito ni Bunbury. Marami ang hindi. Tinutukoy niya sa kanyang aklat na ang Asya ay nagtatapos sa silangang dagat, kung saan ang mga bundok na ito ay mahalagang nagwawakas at yun ay sa pagitan ng India, ng Scythians or Scythians o Sakay na kung saan ay naninirahan hanggang sa silangan hanggang Mongolia sa hilaga lamang ng China. Sabi niya nasa lampas ng bakterya na ibig sabihin tayo ay nasa malayong silangan, hindi karapatan or hindi kapatagan ng Russia na sa kabilang direksyon. Ang ilan ay nalilito ang mga Scythian na nakahandusay ang kapatagan ng Russia hanggang Mongolia. Ang kaisipang iyon ay pareho sa mga pagmamapa nito sa unang siglo. Ngunit bakit magkatabi ang India at Mongolia? Alam naman nating hindi. Kasama ang Mongolia ang Ceres o China. Sa mapa na ito tulad ng makikita mo sa iba na halos kapareho na sa panahon kaya walang problema kung ano ang nangyayari. Pansinin ang punto sa dulo ng mga bundok ng Taurus na sabaybayin kung ano ang China. Tamos, ano yun? Ang Tamos ay palaging dulong timog ng China na lumalabas sa dagat kung saan nagsisimula ang South China Sea. Ito ay isang imahe or iconic na posisyon sa unang siglo at ang marker o palatandaan kung nasaan tayo. Pansinin sa mga mapa na ito, mayroong 2 isla sa timog silangan ng China or Southeast China. Ano sila? Hindi sila nilagyan ng marka ni na Eratosthenes at Bunbury, ngunit alam namin kung ano ang mga ito tulad ng makikita mo sa unang siglong kaisipan na ito. Sila ang Chris sa lupain ng ginto, Ophir sa Hebrew at Argyre ang lupain ng pilak. Tarshish sa Hebrew, natagpuan sa timog silangan ng China. Partikular sa timog silangan ng Tamos, napapansin mo ba kung ano ang wala sa lugar na ito? Paano?
maaring tingnan ng mga eskolar ang mga mapa. Tulad nito ay hindi nakikita ang halatang paradigma na nakatakas sa atin. Ang India ba ay nasa timog ng China? Sa baybaying dagat sa timog China? Bakit hindi naman hindi? O bakit naman hindi? Ito ay 200 BC. Nakakagulat bang makita yon sa isang sinaunang mapa? Hindi dapat. At saan umaagos ang ilog Ganges? Bueno, ito ay patungo sa South China Sea ayon sa mapa na ito. Kaya ba naming ibasura o itapon ang mga mapa na ito? Dahil ang mga sinaunang tao noong unang siglo ay nawalan ng kaalaman sa malayong silangan na nagkulang sa detalye at may nakaligtaan. Nilisan nila ang Indochina mula sa Malay Peninsula hanggang China. Talagang wala doon. Nawawala. Muli, di na nakapagtataka. Ibig sabihin bang dati ay hindi alam ng mga sinauna kung saan si Chris o si Ophir noon? Kalokohan. Ang lupain ng ginto ay malayo sa makabuluhan at naimapa noong 4000 BC ni Enoch at 2500 BC ni Noah. Kaya walang pagtatalo yon. Sina Enoch at Noah ay lubos na kumakatawan sa tumpak sa detalye, wala talagang makakatalo. Hindi ito isang mananampalataya sa Biblia at sinikap niyang imapa ang malayong silangan na may mga datos na alam niya. Ito ay isang magandang bagay na ginawa niya dahil ang mga mapa na ito ay humahantong sa susunod na mga mapa at umuunlad sila sa pag-unawa. Ganyan ito gumagana. Ang mga Griego na naglayag patungong Chris o Ophir, alam kong nasaan sila. Nasaan ito, ngunit bakit ibabahagi ng mga Griego ang kanilang lokasyon sa publiko? Para sa kanilang lupaing ginto, habang sila ay papunta pa lang doon, madali lang ang sagot. Hindi nila ipagsasabi yun. Nakakagulat din ba ito sa mga eskolar? Hindi ba sila maaring mga tuwiran ng mga pangunahing kaalaman? Parang hindi. Sa ngayon, ito ay isang magandang mapa at kahit na maraming nawala dito, okay lang. Kung magkakaroon ka ng oras upang maunawaan kung ano ang nawawala at makikita mo ang nangunguna sa bawat isa sa mga mundo, sa mga ito. Upang pagkatapos, ilan sa mga eskolar na hindi marunong bumasa at sumulat ay inaako na ang 2 mga isla doon sa baybay ng Timog Silangan ng China ay nagkakaisa. Ang Malay Peninsula ay lubos na nahangal. Hindi nila maisip ang lahat. Ang isang isla ay hindi isang peninsula at ang 2 isla na iyon ay sikat na sa katunayan bilang mga isla, hindi peninsulas. Pupunta tayo kay Ptolemy. Ang walang pinag-aralan pagdating sa Southeast Asia. Siya ay mas masahol pa sa mapa ni ito. Para kahit sinong gumamit sa kanya ay sinasabing kinakatawan nila ang kaalaman sa Southeast Asia ay kasing walang dunong sa pagbabasa at pagsulat. Gayunpaman, ganun nga sila. Isulong natin ang Greek Pomponius Mela noong 43 AD. Nakikita natin dito ang Ceres o China at India na muling tumakbo ng magkasama sa silangang baybayin ng Asya. Alam nating lahat na hindi ito ang kaso, pero nakita na namin ito sa panahon ng unang siglong kaisipan ng pagmamapa. Pansinin mo ang detalye patungo hanggang sa hilaga ng serye na mayroong peninsula na nauugnay sa South Korea, Tabriz. Pagkatapos, ang Ceres ay panahon ng China. Wala nang iba.
Pagkatapos, sa Timog China, naroon muli ang puntong iyon na may tatak na tamos at alam nating iyon ang imahe or iconic na patungo na punto kung saan ang Chris na nasa Timog Silangan lang habang nakikita natin sa paglipas ng panahon. Wala ito sa India at hindi ito peninsula. Makikita mo sa South China Sea Chris na nasa posisyon ng isla ng Luzon kung saan ay Chris at Ophir hindi mapag-aalinlanganan sa buong kasaysayan kaya ito nararapat. Lumaktaw ka ng mabilis at masyadong paglaktaw ngunit hindi rin yon nakakagulat para sa isang mapa ng unang siglo. Hanggang sa Argyre, sa timog ng Chris, ito ang Mindanao, Philippines or Pilipinas at makakarating din tayo doon sa video na ito. Ngunit ayon sa mapa na ito, ay parehong nasa baybayin ng India ang Chris at Argyre. Tingnan mo ulit o balikan mo. Alam na alam mo na hindi ito talaga India. Iyan ay Indochina hanggang sa Malay Peninsula na nagpapakita bilang isang bahagyang bump sa mapa na ito. Ngunit yon, ayon sa heograpiya, ang mga ito ay hindi inilalagay ng may 100% na katumpakan sa tunay na heograpiya ng lugar. Muli, ito ba ay talagang nakakagulat sa unang siglo? Ano ang ginagawa ni Mela? Ay ang tunay na tanong. Bueno, ang sabi niya, iniingatan at ididokumento niya ang mga salaysay ng lumang manunulat na Griego na mga sinaunang tao. Sa madaling salita, eksaktong naitala nila kung nasaan si Chris dahil nagpunta sila sa Pilipinas dahil ito ang kanilang lupang ginto. Medyo napatunayan namin ito na natapos na 2 videos, ngunit ang susunod ay mag-uuwi ito sa 800 BC talaga. Huwag mag-alala, hindi kami naglalaro. Siyempre, maaari ka ring makabalik mula sa Taprobane or Taprobane. Taprobania, isa sa 2 isla at hindi kami sigurado kung alin dito dahil na sa palagay namin, ito ang gustong ilarawan ni Pigafetta bilang Taprobania or Taprobane, bilang Sumatra, hindi Sri Lanka na kinilala rin ng iba at ang pagkalitong ito ay parte din ng kaisipan ng unang siglo. Kaya, kinakailangang itanong kung alin dito. Well, ang Taprobane or Taprobania ay ang katabi ng Solis, ang mga pulo ng Sunda. Pumunta ka sa northeast at mula doon, ikaw ay nasa Mindanao sa Pilipinas. Hindi naman ganun kahirap. Muli, sumulat siya ng mga direksyon. Hindi siya gumawa ng mapa. Ginagawa yon ng mga kartograpo batay sa kanilang isinulat. Kaya tingnan natin kung ano ang kanyang isinulat. Narito ang mga aktwal na salita ni Pomponius Mela mula sa kanyang sinulat na isinalin sa Ingles, syempre. Ang akademikong pinagmulan ay naroon sa screen. Nagsisimula siya sa napakalinaw. Sa Tamos, iyon ang southeast ng China. Isang isla na tinatawag na Chris. Yan ay hindi Malaysia, hindi India, hindi Saudi Arabia, hindi Mesopotamia, at tiyak na hindi Africa, Spanya, or Britanya na naganap na katawa-tawa ang mga paninindigan. Mga scholars, dapat marunong kayong magbasa ng mapa. Natugunan namin ang bawat isa sa mga mababaw na teoryang iyon at napawi ang mga ito sa seryeng ito at sa aming aklat. Kung may gustong mang-inis, tanungin mo siya
Okay, nasan si Ophir o Chris? Nasaan ang hardin ng Eden? Oh, hindi mo alam. May proof or patunay ka ba? Paumanhin. Pastor, ngunit hindi mo ito sinasaliksik at ibahagi lamang kung ano ang sinabi sa iyo sa kamangmangan. Ikaw ay naglalagay ng mahinang scholar at naglalako ng propaganda, hindi ang salita. Tayo na, ibalik ang salita na sumasang-ayon sa sinaunang kasaysayan. Ang pagsasanay na ito ay humahantong sa isang mas malalim na paniniwala na ang Biblia ay katotohanan sa kasaysayan at heograpiya at maging sa agham sa bagay na yon. Wala sa mga walang alam, dunderhead, ang kailanman pinabulaanan na ang Biblia kailan may bilang isang mapagkukunan. Tinatanggal nila ito ng walang kaalaman, ngunit hindi yon sapat sa patunay. Sino ang mag-aalala kung ano ang inalis nila? Hindi si Yahweh. Kaya ang lupain ng ginto ay nasa labas mismo ng baybayin na magpapatunay na malapit konti sa southeast ng China, gaya ng nakamapa, at ipinakita namin ito. Tandaan muli, ang Tamos ay ang southeast tip ng China or China, kung saan halos magwawakas ang mga bundok ng Taurus. Iyan na naman ang kaisipan ng unang siglong pagmamapa. Wala doon ang India. Alam nating lahat yon. Well, hindi ito alam ng ilan sa mga scholar. Ipagpatuloy natin ang mga salita ni Mela sa 43 AD, pagkatapos lamang ng kamatayan ng Mesiyas. Muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Nariyan ang Pilipinas sa mga mapa bilang lupain ng ginto. Nariyan ang Greece at napakadaling maintindihan. Ito ang panahon ng Pilipinas. Walang dapat pagtalunan at walang mananalo sa ganyan. Ngayon, pumunta tayo sa Argyre, ang lupain ng Pilak. Sa parehong rehiyon muli ay malinaw ang Biblia. Ang Ophir at Tarsis ay nasa parehong lugar. Ngunit ito ay talagang makikita din. Medyo nalilito si Mela sa mga detalye dahil siya mismo ay hindi pumunta doon. At sa totoo lang, siya ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho na pagpapanatili ng kaalamang ito. Ito ay pag-unawa o pagkaintindi sa kaisipan ng unang siglong pagmamapa. At ito ay hamon sa karamihan. Kapag ginawa mo, lahat ng ito ay madaling basahin at intindihin. Basahin natin. At sa Ganges ay isa pang tinatawag na Argyre. Ngayon, siya ay mas tiyak at may mga detalyeng nagpapatunay dito. Gayunpaman, maging malinaw tayo na walang pulo ng pilak sa tabi ng panahon ng Ganges. Wala doon. Hindi kailanman natagpuan doon. Anong mali? Well, wala. Ang mali ay ang hindi nakakaintindi sa unang siglong pagmamapa, kung saan ang Ganges River ay umaagos sa South China Sea. Tingnan mo yan, ang problema dito. Ito ang pangunawa o pagkaintindi ng karamihan sa mga scholar o ang kakulangan doon, hindi si Mela na gumagawa ng mahusay na trabaho. Sinasabi niya ito nasa tabi ng Ganges. Ngunit, muli yon ang China Sea sa kalagitnaan ng panahong yon. Ito ay mali, ngunit muli, hindi isang sorpresa at hindi nito pinapahina ang data or datos. Hindi mo man lang maintindihan maliban kung isa sa aalang-alang mo ang pagkakaibang ito na ibinubuhos ng Ganges sa South China Sea at ang Malay Peninsula ay wala. Gayon din ang buong Indochina.
Muli, hindi ito problema maliban kung ang mga mangmang or dunderhead ay nakakakuha ng mga bagay na tulad nito at hindi nababasa ang mga ito sa konteksto na kung saan pumapasok ang basura at napuno ito ng akademya sa paksang ito, pati na rin ang Bible scholarship. Dito sila lubos na nalilito kung ano ang ibibigay ng video na ito na kalinawan. Narito kung saan patutunayan ito ng kasaysayan at ang kanyang detalye, ngunit siya mismo ay di alam ang buong heograpiya ng Southeast Asia. Pero sinasabi niya na siya ang kumakatawan sa mga matatandang manunulat na Griego, ang mga sinaunang tao. Tinitiyak niyang hindi mawawala ang kanilang mga gawa. At ang rotang ito ay hindi nawawala sa kaalaman o karunungan. Bakit noong 43 AD? Ito ay isang Phoenician at Griegong ruta at nawala na sila sa kapangyarihan. Ang mga Romano ay nananatili pero hindi nila pinanatili ito. Hindi sila karapat-dapat dahil sa pagsakop nila sa Greece. Hindi na tayo dapat magtaka. Si Mela ay nagkukwento tungkol sa rutang dinadaanan ng mga Griego. Oo, umiikot sa Africa sa loob ng maraming siglo, mula nga 800 BC hanggang sa 150 BC. Ang 43 AD sa pagmamapa na ito ay sumasaklaw sa buong panahon na iyon sa katunayan. Isipin mo, ngayon ito ay ebidensya. Siya ay nagpapatuloy upang ilarawan na hindi lamang sa mga bundok. Kuha mo? Ngunit ang pinakalupa ng isa ay ginto. Kuha mo? Naintindihan mo? Ito ay naaanod na ginto or alluvial gold na mga deposito sa mababaw lamang na parte ng lupa at hindi nakabaon ng malalim sa mga bundok tulad ngayon. Paano kaya nila ito nagawa? Karamihan noong 800 BC, yan ang tumpak at nararapat at nasaklaw na namin ng ginto sa kanilang mga kamay. Na hindi lamang sumasang-ayon dito ang mga sinaunang alamat ng Pilipinas. Ang gintong nakaupo sa ilalim lamang ng lupa, ngunit sinabi ni Pigafetta na sa kanyang journal noong 1521 na ang mga alluvial or naaanod na ito, ang mga deposito sa Pilipinas ay iiral pa rin kahit na pagkatapos ng maraming pag-agos ng ginto sa loob ng libo-libong taon. Isipin mo na ang hari ng Butuan na natalakay natin ay nagbigay ng gintong pilak na kasing laki ng itlog ng manok kay Magellan at sinabi sa kanya na nakuha niya ito sa paghahanap lamang sa lupa. Itinala rin ni Pigafetta ang isang buong lambak, hindi bundok, lambak ng ginto, kung saan ang ginto ay gaya ng mga buhok sa ulo. Wow! Iyon ay sa Chipet, na tinawag niya ito na sa labas ng Butuan sa Mindanao. Naririnig pa natin ang kwento ng isang magsasaka noong naglalakbay doon at natuklasan nilang may ginto sa kanilang lupa. Sa ibaba lamang ng ibabaw at napakarami nito. Ano pang lupain ang may ganito? Wala sa mga nag-aangkin na lupain ng ginto. Nabigo sila at sa maraming paraan na sila ay nakakatawa. Naitala ito ng mga sinaunang tao at ang Pilipinas ay lupain ng ginto at pilak, Kris at Argyre dahil ang Ganges, bagaman ito hindi literal ngunit sa kaisipan ni Mela, ay umaagos sa South China Sea at sa hilagang silangan lang ng Sumatra at ang Sunda Islands or isla ng Sunda ay Mindanao, Argyre.
Ngayon, ito ang sabi ni Mela. Gayon din ay iniulat ng mga sinaunang may akda. Sinabi lang niya sa amin na pinapanatili niya ang mga sinaunang may akda at ang mga gawang ito ay nawala sa atin ngayon. Ngunit hindi mahalaga. Taglay pa rin namin ang kanilang datos dito mismo. Ngunit, nagpapatuloy siya sa higit pang detalyado, higit itong mas malinaw. Ngayon ay magpapatuloy rin siya sa isang akademikong pag-iisip. Kaya naman salamat Yahwa na hindi kami mga akademiko dahil magtataka siya hindi dahil sa iniwan ito ng datos, ngunit dahil hindi niya naiintindihan na ang isang aktwal na lupain ng alluvial o naaanod na deposito, karamihan ay tiyak na umiiral. Sa panahong iyon, maging hanggang sa 1521, ay wasto at kapanipaniwalang kasaysayan sa Pilipinas. Nasa anumang paraan ay hindi nakakaapekto sa datos o ginagawang kwento sa anumang paraan ay pinaghihinalaan at napatunayang totoo. Hindi mahalaga kung ano ang paniniwalaan o hindi ni Mela. Siyempre, naglaan siya ng oras na itala ito ng detalyado para malinaw na naniniwala siya sa salaysay. Hindi niya lang nararanasan sa kanyang sarili ang ginto na nakahiga o nakalapag lang sa lupa. Muli, nakakapagtaka, hindi sigurado kung bakit hindi maisip yan ng mga akademya. Sumulat siya, at ang lupa ng iba ay pilak, at sa gayon, ito ay nangyari. Sa karamihan, posibilidad na ang alinman sa mga pangalan ng mga ito ay binigay sa kanila ng bagay, o kung hindi, ang fable, o ang kwento, hindi fiksyon, hindi yon ang sinasabi niya. O ang fable ay peke sa kanilang mga pangalan. Muli, alam natin, alam man ni Mela o hindi ito fairy tale or kwentong pambata. Itong sinaunang lupain ng ginto at pilak, ang mga isla ng Chris o Ophir at Argyre or Tarshish ay totoong puno ng alluvial na ginto, mga deposito na nakaupo sa lupa o sa ibaba lamang ng ibabaw bilang makasaysayan at siyentipikong katotohanan. Kaya, muli at hindi mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan ni Mela. Sa puntong yon at tulad ni Herodotus, hindi ito dahilan sa kanyang tanong kung nagpunta ba roon ang mga Griego. Mapa niya ito dahil malinaw niyang nakita ito bilang makasaysayang katotohanan. Kaya, bakit siya mag-aabala? Ngunit muli, mayroon tayong kasaysayan sa kabilang dulo at ang mga veterinaryo na ito ay katotohanan. Kailangan lang ayusin ng isa ang kanilang pag-iisip sa first century mapping mindset kung saan ang Indochina at ang Malay Peninsula ay nawawala sa mga mapa na ito. Ngunit napakadaling ayusin. Iyon at tingnan ang nasa tamang pag-iisip. Ang nakakalungkot, kailangan nating ipaliwanag yon, lalo na sa mga scholar na hindi kayang magbasa ng mapa ng may pag-unawa at sabihin ang ilan sa mga pinakabobong bagay na nagpapatunay ng kanilang kamangmangan sa paksang ito. Kung babalikan pa natin ang account ni Mela dito, kinilala muna siya ni Thamos at yon ay kritikal na datos, kaya binabasa natin to sa konteksto. May foreland o lupa sa unahan na tinatawag na Thamos. Foreland dahil ito ay hanggang sa silangan ng mainland ng Asia na itinataas ng bundok Taurus. Muli tulad ng Eratosthenes, Mount Taurus ay karaniwang tumatakbo bilang isang pamigkis sa gitna ng Asya hanggang sa Timog China
at nagtatapos sa Tamos, ang timog na punto ng China na ipinakita namin sa iyo. Muli, iyon ay ang first century mapping mindset. Ito ay ang gulo ng isa pang bahagi, isang punto kung saan ang app ay lumalabas, ang anggulo sa loob gaya ng ginagawa ng China. Napakatotoo at tumpak. Alam namin kung saan ang puntong ito bilang ang pangalan ay nananatili. At ang simula ng gilid patungo sa eksaktong yon ay South China kung saan ang baybayin ay talagang kurba sa lupain at napakadaling makilala. At nagkataon kung saan ang tropiko ng Cancer ay dumadaloy pati na rin sa Taiwan na hindi maaring maging isla dahil ito ay timog silangan ng China. Kaya, alam na alam niya ito at hindi papansinin ng mga scholar ang detalyeng ito, syempre dahil hindi ito akma sa kanilang paradigma. Ang buong timog ng mundo sa katunayan ay nagsisimula dito sa puntong ito upang hindi natin makaligtaan ito. Ngayon, ito ang kalituhan ni Mela dahil sa first century mapping mindset, pero kapag ito ay nilinaw, ito ay madaling maunawaan. Nariyan ang ilog ng Ganges at Indus na bumubulusok mula sa maraming ulo sa Haimudos, ang mga bundok, isang bundok ng India. Sa sandaling dumating siya sa isang channel, naging pinakadakila sa lahat ng ilog at nasa ilang lugar mas malawak. Kung saan siya tumatakbo ay makipot. Siya ay 10 milya ang layo at nagkakalat sa 7 baybayin. Iyan ay tungkol sa mga ilog na yon. Ngunit walang pulo ang pilak doon. Kaya muli, unawain ang unang siglo na pag-iisip kasama ang Burma, Malay Peninsula at Indochina ay nawawala. Inilalagay tayo sa Pilipinas sa tabi mismo ng India. Ipakita natin sa isang mapa, ngunit patuloy tayong magbasa. Ayusin natin ito ngayon. Ito ang aming pagmamapa sa isang modernong mapa na nagpapakita kung ano ang nawawala para makita nating lahat kung paano ito nababasa at naiintindihan sa first century mapping mindset. Binanggit din ni Mela na ang mga islang ito ay sa pagitan ng Collis. Ito ay ang dulo ng Malay Peninsula. At Tamos. Kaya hindi talaga ito maiintindihan ang baybaying tumatakbo ng diretsyo. Kaya nakuha niya ang piraso ng heograpyang ito, ngunit pagkatapos ay hindi ito naiintindihan. Ibig sabihin, mahalaga na ang Indochina at ang mga isla ay silangan ng South China Sea, parehong Chris at Argyre. Ngayon, ang Tamos, ang South China Point at ang aktwal na lokasyon ng Ganges River or Ilog Ganges at ang mga ito ay nasa pagitan. Ang una, malapit sa Tamos, Luzon Island, Philippines. Ang ikalawa, ang tibog ngunit sa loob ng lugar na yon. Tingnan ang orange o kahel. Ito ang lugar na nawawala mula sa maraming mapa ng unang siglo. Burma, Malay Peninsula at Indochina. Ngayon, kapag inilapat mo ang pag-iisip na ito, dahil kailangan mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng may akda, dahil ito ang kanyang naisip, napagtanto mo na ang Pilipinas ay nasa tabi mismo ng Ganges. Ang orange o kahel na lugar na ito ay pinutol. Ito ay wala sa mga mapang ito. Muli, hindi yun problema kung naiintindihan natin ang kaisipan. Gayunpaman, alam na namin ngayon at naiintindihan na namin kung paano basahin ang mapa na ito. Ayan na. Pero kay Mela,
Hindi pa tapos dahil mas marami siyang sinasabi na hindi pinapansin ng akademya. O konklusyon or conclusion. Kaya ito ay isang magandang pagtatapos. Itutuloy namin ang higit pang detalye mula kay Mela at iba pa sa susunod. Sinaklaw namin ang mindset ng first century at nagtatag ng pundasyon para sa pagbabasa ng mga mapang ito. Hindi gaanong mahirap intindihin kapag ang mindset natin ay akma at kahit papano naiintindihan at kayang pagsamahin sa katotohanan na alam nating magiging malinaw sa mga huling taon. Medyo tumagal pero mapamintas. Ngayon, sa taong nagkomento na nagsabing meron tayong aklat ng ilang mangmang na scholar na atin ng pinabulaanan, tsupi! Ang nakakatawa, dapat ang aklat ay may arkeolohiya na nagpapatunay na ang mga Griego ay naglayag sa palibot ng Afrika. Sobrang kahangalan. Hindi mo kayang patunayan ang negatibo at walang archaeology na nagsasabing hindi na sila tumulak pa. Kahangalan. Ni hindi nga namin binabasa ang basura na yon. Gayunpaman, napanood nila ang unang bahagi. Kung yon, malamang na kahangalan na binasa lang ang pamagat. Oo, yon ang tiket at hindi nila alam kung ano tayo. Patunayan o hindi dahil ito nga at mukhang naging 6 na video, hindi isa. Ang ihemplo ng kamangmangan, pagkondena ng walang pagsisiasat. Hindi man lang nanood ng isang video, napakatanga. Ngayon, ito ay itutuloy at ito ay maging sa takong ng isang tao. Bukas marahil, dadaan tayo sa higit pang mga mapa mula sa unang siglo at hatiin ang mga ito, pati na rin ang kanilang aktwal na mga salita tulad ng ginawa namin dito. Ito ay magiging kahanga-hanga sa pagtatapos ng 6 na video na ito. Wala nang dapat pagtalunan. Ito lalo na ang kapalit o liw ng lahat ng datos na naipon na humantong sa konklusyon na ang Pilipinas ay ang sinaunang lupain ng ginto at ang halamanan ng Eden. Pagkatapos, pupunta kami kay Magellan at Columbus na nakakaalam kung nasaan ang Tarshish at Ophir at ito ay hindi rin kapani-paniwala. Sa wakas, magtatapos tayo sa Oceanos, ang mahusay na ilog sa buong mundo. Hindi karagatan. Ito ay isang higanteng ilog sa mga Greek at bakit? Bueno, maghintay hanggang makita mo kung paano nila ito inilarawan at akma ito sa ating teoryang ilog mula sa Eden, malapit sa Gen 2. Siyempre,